Tumanggi pa rin si Porgo na umupo. Nakikita ito, sinampal ng prinsipe ang kanyang kamao sa mesa, umuungal, umupo kaagad. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Porgo ang prinsipe na nagagalit, at kahit na hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa likuran ng mga eksena, sinimulan niyang tikman ang pagkain kasama ang prinsipe. Pagkatapos kumain, tinanong ng prinsipe si Porgo, paano ito lasa? Hindi ba ito sorpresa? Pag-unawa sa subtext ng mga salita ng prinsipe, tumanggo si Porgo, syempre, ang lasa ay napakahusay. Tila malinaw ang conclusion. Kung sinabi kong hindi ako namangha sa gayong masarap na ulam, pagkatapos ay magsisinungaling ako. Binabati kita, nanalo ka ng pusta. Naririnig ito, napakasaya ni Dairan, at pinasalamatan ng prinsipe si Ellison at pagkatapos ay naghanda na umalis sa restaurant. Plano kong manatili dito sa ibang araw, ngunit ngayon na nakuha ko ang sagot ng Baron of Drake, oras na upang bumalik sa palasyo, hindi na kita maaabala. Ipunan ang unang pagkakasunod-sunod. Babalik tayo sa kapital, sabi ng prinsipe habang naglalakad palabas ng pintuan. Pinanood sila nina Ellison at Dairan na lumabas sa restaurant. Noon lang, naglabas ng hininga si Ellison. Naging maayos iyon. Natutuwa ako na nanalo kami sa pusta. Nakakakita ito, napaka-curious ni Dairan, kahit na nanalo ako sa pusta, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nangyayari. Gestured sa kanya si Ellison, hindi mo na kailangang maunawaan. Lahat ng masasabi ko sa iyo ito ba ay hanggat narito ako, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa ganitong uri ng panlabas na presyon. Sige, kumain na tayo ngayon, hindi natin may aaksaya ang pagkain. Sa pagbabalik, ang entourage ng prinsipe ay hindi pangkaraniwang tahimik, ang kapaligiran ay medyo hindi maganda. Hindi rin naiintindihan ni Darian kung ano ang nangyari, pakiramdam na ang isang bagay ay hindi tama. Biglang sinira ng prinsipe ang katahimikan, nagtanong kay Medrine, ito ba ang lutuin ng taong nabanggit mo? Tumanggo si Medrine, na nagpapatunay, oo, siya ay isang napaka-nakakatakot na pagkatao. Tumanggo ang prinsipe, tulad ng inaasahan, ang isang tao na kahit na ang mga maharlika at kabalyero ay hindi magalang sa paggalang, sa katunayan, ay isang variable. Naririnig ito, si Porgo ay nakatense, kahit na ang Medrine at Darian ay nadama sa kanyang harapan. Sumang-ayon ang prinsipe sa pananaw ni Porgo, ano ang nagawa natin hanggang ngayon upang madagdagan ang aming kapangyarihan? Ang pagpindot sa mga Templars at Medrine ay humihinga ng kanilang mga leeg at pagtanggal ng kompetisyon. Ngunit, tumigil si Prince Leon habang naaalala niya kung paano pinagkakatiwalaan ni Dairan ang restaurant at ipinagpapatuloy ang pusta. Kung ito sa akin sa sitwasyong iyon, magpapatuloy ba ako sa pusta? Nahulog si Porgo, magagawang magtiwala ba ako sa aking buhay at reputasyon sa ilang mga magsasaka? Ngunit ang prinsipe ay mayroon ng kanyang sagot, sa oras na ito, magsimula mula sa simula, ang landas na dapat nating gawin ay mas mapanganib kaysa sa natigil na hubad sa mga kalye. Pagkaraan ng ilang araw, sa wakas ay nakumpleto ni Ellison ang pagtatayo ng kamalig. Gayunpaman, pagkatapos lamang, isang Baron Eric ang lumakad at malumanay na sinipa ang kamalig. Sa isang instant, ang buong kamalig ay gumuho sa isang tumpok ng basurahan. Sandali na natigilan si Ellison. Ang bahay na napakapangit na binuo ko ay naging marupok, sigaw ni Ellison, na pagtanto na maaaring dahil sa kanyang kakulangan sa pagbuo ng kaalaman. Samantala, tinanong ni Rory na tinanong, hindi ba ang restaurant na itinayo mo? Si Ellison ay na-fluster, inilagay ko lang ang tanda. Siyempre, itinayo ng mga kontratista ang gusali. Mukhang kailangan nating pumunta sa kung saan. Ginawa nito si Rurin na mas nakakagulat, saan? Noon lang, dumating ang dalawa sa paanan ng Miliorek Mountains. Samantala, ang Red Dragon Serena, na malapit sa kanyang yungib, ay nakaramdam ng isang tao na papalapit at ungol ng walang pag-asa, isang kamag-anak na espiritu. Sa wakas, nababato ako. Gagawin kong mapagtanto kung kaninong teritoryo na iyong pinaglalaban. Natuwa siya sa pagdating ng mga tagalabas, na nababato ng mahabang panahon. Tulad ng pagbangon niya upang salubungin sila, hindi sinasadyang humakbang siya sa isang korona sa lupa. Ang sakit ay bumaril sa kanyang katawan, na naging dahilan upang huminto siya ng bigla. Mapahamak na bagay.
Ellison at Rurin, dahil sa isyu sa konstruksyon ng Common League, ay nagsimula sa isang paglalakbay upang makahanap ng isang dwarven craftsman. Nagtanong si Rurin at tinanong, hindi ba tayo makakahanap ng isang manggagawa ng tao? Umiling-iling si Ellison at sinabing, kailangan namin ng isang matibay na bodega, at sa mga tuntunin ng konstruksyon, walang maaaring ihambing sa mga dwarves. Magaling ba sila? Pagkatapos ang kanilang nayon ay dapat na medyo cool. Matagal-tagal na mula nang bumisita ako, mabilis silang nakarating sa isang pasukan ng yungib, natagpuan ito. Ngunit sa pagkabigla ni Ellison, ang lugar ay ganap na naiiba sa kanyang huling pagbisita na natukoy at inabandona, kahit na ang mga gwardya sa pasukan ay nawala. Bumagsak ang puso ni Ellison nang mapansin niya ang maraming mga balangkas ng sundalo na nakakalat sa lupa. Mukhang may dumating muna dito. Noon lang, sa isang iglap, lumitaw si Serena sa pasukan ng kuweba, na nakikita sina Ellison at Rurin, at kinutya, akala ko may darating si Ellison, isang tao lamang ang nang-ahas na lumakad sa aking teritoryo. Samantala, mahinahon na tinanong siya ni Ellison, ginawa mo ba ito sa mga dwarves dito? Sandali na natigilan si Serena sa tanong at mayabang na sumagot, dapat mong igalang ang lahi ng Great Dragon. Sagutin mo ako, wala kang mas mahusay kaysa sa isang peste. Nakikita ko na wala ka sa tamang isip. Ang susunod na segundo, si Serena ay nag-spew ng isang stream ng dragon fire sa Ellison. Agad na nilagdaan ni Rurin si Ellison na yumigtad, ang mahika ng tao ay hindi epektibo laban sa mga dragon. Ngunit si Ellison ay hindi nagpakita ng balak na dodging, ang kanyang mga mata ay puno ng mabangis na pagpapasya. Pagkatapos ay naisaaktibo niya ang isang pangunahing antas-siyam na spell, agad na sumisipsip ng sunog ng dragon ni Serena sa hadlang. Si Serena ay nababagabag, ano ang nangyayari? Bago siya magreaksyon, itinaas ni Ellison ang kanyang kamay at pinakawala ng isang malakas na spell plasma break na kumatok sa malaking pulang dragon pabalik ng ilang metro, kahit na tumusok sa pamamagitan ng kanyang matigas na kaliskis. Talagang tao ka ba? Paano ka? Nabigla siya at pagkatapos ay naisip, dapat na ang tao ang pumatay sa lahat ng mga pulang dragon na nag-iisa. Ngunit bakit kakasama ng isang itim na dragon? Sinabi niya habang nagbago siya sa kanyang form ng tao. Mahinang huminga si Ellison, una, sagutin ang aking naunang tanong. Nang makita si Ellison na naghahanda upang mag-cast ng isa pang spell, mabilis na humingi ng awa si Serena, hindi ako. Ito ay tulad na ito nang makarating ako dito. Lumalabas na, ang lugar ay nasira na bago dumating si Serena. Ipinaliwanag ni Serena, iyon bakit wala akong natanggap na parangal. Nakakakita na malinaw na hindi siya pinaniniwalaan ni Ellison, sinabi niya na nakita niya ang isang malaking gate na naharang, ngunit hindi niya ito suriin. Pumunta doon, maaari kitang personal na dalhin. Hindi ba mas kawili-wiling makasama ako kaysa sa batang iyon? Kung paanong nahulog ang kanyang mga salita, si Rurin, galit na galit, naghatid ng sipa ng dragon, si Ellison ay akin. Ang mga binti ni Serena ay nasugatan muli, na nagdulot sa kanya na lumuhad sa sakit. Saan ito matatagpuan? Malamig, na tanong ni Ellison. Nang inag at itinuro si Serena, at si Rurin, na nakikita ang eksenang ito, ay nasisiyahan. Maya-maya, dumating sina Ellison at Rurin sa bayan ng Dwarven, ngunit nasira na ito. Si Rurin, na pinagmamasdan ang mga marka ng labanan sa mga gusali, ay nagtapos. Malinaw, ito ang gawain ng mga dragon. Tumango si Ellison, ngunit binanggit niya na hindi pa niya makumpirma na ginagawa ito ni Serena. Samantala, isang malaking pintuan ng bakal ang lumitaw sa harap nila, nasakop sa mga marka ng kagat ng dragon, malinaw na napakalakas. Tulad ng malapit na masira ni Ellison ang pintuan, isang boses ang biglang nagmula sa likuran nito, mangyaring bumalik, labag sa batas na mga panghihimasok. Hindi ka malugod na tinatanggap sa lugar na ito. Tinanong agad ni Ellison, ano ang eksaktong nangyari dito? Tumahimik ang dwarf, pagkatapos ay galit na sumagot. Ito ay isang pulang higanting dragon na sumire sa lugar na ito. Nang marinig ito, sumabog si Rurin, alam ko na siya. Ang punk na iyon. Hinawakan ni Ellison si Rurin upang maiwasan siyang kumikilos ng walang pasubali, bago iyon, pakinggan natin siya. Tumalikod siya at tinanong, talagang si Serena kung sino ang gumawa nito. Mula sa mga marka sa pintuan, parang maraming mga pulang dragon ang naglunsad ng pag-atake.
Mga dragons, ang pinakamalakas sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang. Bulong ni Ellison kay Rurin na mayroon na siyang plano sa isip. Si Rurin, nakakagulat, tinanong, ano ang iniisip mo? Ngumiti si Ellison, isang mapayapang solusyon. Mula sa mga salita ng dwarf, nalaman nila na ang mahusay na pintuan ay sarado na sarado. Alam ni Ellison na maraming bagay ang nangyari isang taon na ang nakalilipas, at hindi ito kakaiba sa mga naturang isyu na lumitaw sa panahong ito. Ang kanyang pinakamalaking pag-aalala ngayon ay ang isyu sa pagkain ng dwarves, ang mga mapagkukunan ay limitado at walang resupply, sa huli ay mauubusan sila. Sigurado ka bang hindi mo bubuksan ang pintuan para sa amin? Tanong ni Ellison, sinasabi ko ito dahil gusto kitang tulungan. Ngunit ang dwarf ay napakamaingat, tila ayaw magtiwala sa mga estranghero. Paano kung ikaw ay mga kaalyado ng mga pulang dragon? Ang nagagalit na Rurin, na nagsimula ng isang galit na galit na galit. Nakakakita ito, walang magawa si Ellison sa kanyang bibig, mahinahon na nagsasabi, sige, igagalang namin ang iyong desisyon. Sa sandaling iyon, gesture ni Ellison para kay Rurin na maibalik ang backpack, at pagkatapos ay kumuha siya ng isang kawali. Ang paglalakbay pabalik ay mahaba, kailangan nating punan muna ang ating mga tiyan. Natigilan ang mga dwarves, na nagtanong, bakit nagluluto sa pintuan ng lahat ng mga lugar. Sinimulan ni Ellison ang paghahanda ng tanghalian sa kanyang sarili, habang si Rurin iyon. Dahan-daang ipinaliwanag ni Ellison, ito ay tinatawag na sausage, na ginawa sa pamamagitan ng pagpupuno ng tinadtad na karne at pampalasa sa mga caissons, mahahalagang pagkain para sa paglalakbay sa bahay. Kailangan lamang ito ng simpleng lechon upang maglabas ng isang mayamang aroma na nagpapasigla sa gana. Ang amoy ng sausage ay huminto sa malayo sa nakapaloob na puwang, at ang mga dwarf sa loob ay nagsimulang lumaki. Totoo iyon. Naaamoy namin ang masarap na amoy na ito ng mas mahaba. Mabilis na naintindihan ni Rurin na ito mismo ang plano ni Ellison. Sinabi ni Ellison sa mga dwarf sa loob ng pintuan, ang mga item na ito ay orihinal na dinala bilang mga regalo para sa iyo. Ngunit isinasaalang-alang ang kasalukuyang sitwasyon, imposible ngayon. Gayunpaman, nais kong malaman kung ano ang eksaktong nangyari sa mga dwarves. Masyado bang magtanong para sa nakakakita pa rin ng pag-aalangan ng mga dwarves, tiyak na inalis ni Ellison ang mga sausage, kumuha ng isang lata ng beer mula sa kanyang bag, at sinabi ng may ngiti, sa totoo lang, naaawa ako, inasnan ko ang mga sausage na ito upang mapanatili ang mga ito hanggat maaari. Pupunta ito kasabay ng beer. Sa sandaling ito, ang mga dwarves ay nag-drool na. Noon lang, ang pintuan na nasil sa loob ng isang taon ay dahan-daang binuksan. Ang mga labi ni Ellison ay kulot ng bahagyang pag-iisip, humihingi ako ng paumanhin, kailangan kong mag-ayos sa mga ganitong hakbang. Sa pagtingin sa mga sausages na nag-aalsa sa kawali, ang laway ng dwarves ay praktikal na tumutulo. Nang makita ito, alam ni Ellison na ang kanilang mga supply ng pagkain ay malubhang mababa. Ngumiti siya at binalaan, dapat kang magutom, ngunit mag-ingat na huwag sunugin ang iyong sarili. Ang pagtikim lamang ng isang kagat, nadama ang mga dwarves. Ang isa ay nagsabi, sino ang nakakaalam na kakainin namin muli ang ganoong pagkain? Kahit na hindi mainam na uminom ng beer sa isang walang laman na tiyan, ang mga dwarves ay may mataas na pagpapaubaya sa alkohol, at ang nilalaman ng alkohol ay hindi nakakaapekto sa kanila. Pagkatapos, napansin ni Ellison ang isang dwarf malapit at tinanong, mayroon bang isang dwarf na tinatawag na Galtazar doon? Nang marinig ito, ang dwarf ay nagulat at kinakabahan na tinanong, paano mo malalaman ang pangalang iyon? Ito ay naging mga kaibigan na sina Ellison at Galtazar, at ang mga sausage ay talagang isang regalo para sa kanya. Maya-maya, si Ellison ay nasa loob ng kuweba ng dwarven, at pinagmamasdan ang lugar. Napansin lamang niya ang 20-30 mga kabahayan na dwarf ay nanatili. Paano sila natapos ng ganito? Nagtataka si Ellison. Di nagtagal, naabot ni Ellison ang dulo ng yungib. Matapos ipahayag ng isang sundalo ang kanyang presensya, isang mahina na tinig ang nagmula sa likuran ng isang kurtina, halika. Ito ay matagal na, Galtazar. Ang tagapagsalita ay ang kasalukuyang pinuno ng mga dwarves na si Galtazar. Ito ay talagang matagal. Sa parehong oras, napansin niya si Rurin sa likuran ni Ellison, dahil ang kanyang aura ay nakaramdam ng pamilyar.
Nang makita ang pinuno na magalang kay Ellison, ang mga sundalo ay hindi makakatulong ngunit mausisa sa kanilang pagkakakilanlan. Diretso na tinanong ni Ellison, sabihin mo sa akin, ano ang eksaktong nangyari dito? Bakit ang isang perpektong magandang pag-areglo ng dwarf ay naging mga lugar ng pagkasira? Tumahimik si Balthazar, pagkatapos ay sa wakas ay inihayag ang katotohanan, inatake sila ng Red Dragons. Nahaharap sa isang napakalaking pagkakaiba-iba ng kapangyarihan, kakaunti lamang ang mga dwarves na nakaligtas. Sinundan ni Ellison, ano ang mga tampok ng mga pulang dragon? Mayroon ba silang pulang buhok at sungay na lumalaki pa atros? Si Balthazar, nabalisa, tinakpan ang kanyang noo, hindi lamang isa, sinalakay kami ng isang pangkat ng mga pulang dragon.